Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 18. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagdiriwang natin ang araw ng Kapaskuhan. At makikita natin sa Ebanghelyong ito ang patungkol kay Hesukristo bilang salita ng Diyos. Siya ang ikalawang persona sa Santissima Trinidad o Banal na Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang anak ay ang salita ng Diyos. Kaya nga sinabi sa Ebanghelyong ito, nang pasimula pa ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. At napakaganda ngayong pinagdiriwang natin ang araw ng kapanganakan ng Panginoon na ang Diyos noong likhain niya ang lahat, kailangan niyang magsalita. Kaya nga sa aklat ng Henesis, makikita natin na nagsalita ang Diyos upang likhain ang lahat. At ito rin ang binibigyan diin ng ating ebanghelyo ngayon, na ang lahat ng nalikha ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ay napakahalaga, sapagkat ang salita ay hindi lamang mga titik na pinagsama-sama. Ang salita ay pakikipag-usap, at ang pakikipag-usap ay ugnayan. Ang ibig sabihin, ang Diyos sa langit ay gustong makipag-ugnayan sa tao. Kaya nga, nais niyang kausapin ng tao sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi sa Ebanghelyong ito, ang salita ay naging laman, naging tao at nanirahan sa piling natin. At ito ang pakay ng Panginoon. Ang pakikipag-usap niya sa tao ay upang gawin niyang kabahagi ng sangkatauhan ang kanyang sarili. At bilang bunga, ang sangkatauhan ay magiging kabahagi ng Panginoon. Kaya nga, sa araw na ito ng Kapaskuhan, napakagandang pagnilayan na ang Diyos ay hindi nananahimik. Kung ating titignan sa kasaysayan o karanasan ng mga tao, kapag ang isang tao ay ayaw ng makipag-ugnayan o gusto niya nang tapusin ang relasyon sa kapwa niya tao, ang unang-una niyang ginagawa ay ayaw nang makipag-usap, mananahimik. At sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung makikita natin sa kasulatan, paulit-ulit na sumalansang o hindi sumunod sa tipan ng Diyos ang bayang Israel. Ngunit, hindi nanahimik ang Diyos. Hindi niya piniling putulin ang ugnayan sa kanyang bayan. Kaya nga, nagsalita pa rin ang Diyos, nagpadala siya ng napakaraming propeta para paulit-ulit na kausapin ang tao. Kumbinsihin ang tao na bumalik sa Kanya. Kaya nga, sa huling panahon, upang ipahayag ng Diyos ang pagnanais niyang patuloy na makipag-ugnayan sa tao, ipinadala niya ang kanyang anak. At ang kanyang anak ay ang salita ng Diyos na nasa piling ng sangkatauhan. Upang sabihin sa atin ng Diyos sa araw na ito ng Kapaskuhan na ayaw niyang itigil ang ugnayan sa atin. Totoo, sa napakaraming pagkakataon ng ating buhay, tayo ang hindi kumakausap sa Diyos. Tayo ang nais pumutol ng kaugnayan natin sa Diyos. At ang pagkakaputol ng kaugnayan ng tao sa Diyos ay ang dahilan ay ang pagkakasala. Kaya nga sa araw na ito, nagsalita pa rin ang Diyos. Naging laman ang salita ng Diyos. upang sabihin lamang sa atin ang napakahalagang mensahe na ayaw niyang
putulin ang ugnayan ng pag-ibig sa atin. Kaya nga ang araw ng Kapaskuhan ay pagsasalita ng Diyos. Pagsasalita ng Diyos sa ating lahat na nais niya tayong patuloy na mahalin. Nais niya tayong patuloy na arugain. At nais niya tayong patuloy na maging kabahagi ng kanyang kabanalan, ang buhay ng Diyos. Ano pang regalo ang nais nating hintayin sa araw na ito? Ano pang regalong material ang maibibigay ng mundo at maitutumbas sa regalong ito ng ating Panginoon? Ang kanyang regalo, ang kanyang iniaalay para sa sangkatauhan at para ipagpatuloy ang kanyang ugnayan sa atin ay ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga sa araw na ito ng Kapaskuhan, kung pagninilayan natin ang sanggol na isinilang sa sabsaban, isang sanggol na umiiyak, isang sanggol na walang kalaban-laban, isang sanggol na hindi ipinanganak sa tanyag na palasyo, ngunit isang sanggol na nais ipagkatiwala ang kanyang sarili sa sangkatauhan. At ito ang salita ng Diyos. May tiwala pa rin ang Diyos sa tao. Kaya nga, itinulot niyang magkatawang tao ang kanyang anak, ang salita ng Diyos. Kaya sa araw na ito, napakagandang pagnilayan itong napakalaking alay ng Panginoon sa atin. Totoo, nararapat tayong magalak sa araw na ito. Nararapat tayong magdiwang sapagkat ang ating ipinagdiriwang ay ang hindi maputol-putol na ugnayan natin sa Diyos. Patuloy niya tayong kinakausap at patuloy niya tayong inihahatid sa kaligtasan. Kaya nga, nais ko kayong batiin lahat sa araw na ito sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kapanganakan ng ating kaligtasan at kapatawaran. Nais ko kayong batiin, maligayang Pasko sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.